Okay, good morning, ladies and gentlemen. The 98th regular session of the 11th Sangguniang Bayan of the Supreme Española now called to order. I request you to stand for our prayer and singing of national anthem. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan. Pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. At sa oras na ito na kami ay muling nandito. Gabayan niyo po kami sa aming mga gawain. Bigyan po kami ng talino at lakas upang magampanan po namin ang aming mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging Diyos ang sinangalan, alam ng puso sa bibig ko'y bumay. Upang hihirang, yan ka ng magiging sa manlulupin, di ka pasisipin sa nagalang puto sa simoy at sa langit ng bagaw, ay nagangkulakaw sa mga minamahal. Okay, Madam Secretary, please roll call the member of the Sangguniang Bayan. Good morning po sa lahat. The Honorable Sangguniang Bayan members, Honorable Councilors Harmain, Chua, Jorda, Gatungay Jr., Bernardo, Sahibol, Tingson, Galan, Ong, Galang, and Reyes, and our presiding officer, Honorable Marcito C. Amoy. Mr. Presiding Officer, 10 members of the Sangguniang Bayan are present. 11 members of the Sangguniang Bayan are present. Okay, so we have the quorum, so we proceed. Reading and consideration of the minutes of the previous session held on December 9, 2024. Okay, Madam Secretary, please continue. Presenting to you the 97th regular session of the Sangguniang Bayan held on December 9, 2024, attended by all of the members of the Sangguniang Bayan. The presiding officer called the session to order at 9:31 in the morning. The secretary called the roll after the prayer and the singing of the national anthem. With the attendance of all the members of the Sangguniang Bayan, the presiding officer declared the presence of a quorum. For reading and consideration of the minutes of the previous session, the minutes of the previous sessions were presented by the chair to the body for consideration and approval. There have been no comments and corrections from the body. The minutes of the 95th regular session held on November 25, 2024 and 96th regular session held on December 2 were unanimously approved, both upon motion of Councilor Michael L. Jorda, duly seconded by Councilor Jonathan J. Ong. For privilege question hour, Councilor Arnold A. Galan, upon recognition of the presiding officer, read the book on the local legislation, particularly on the proper decorum, and conducting session to have a smooth, effective, and efficient flow of session. After reading, Councilor Jesse G. Galan expressed agreement with what Councilor Galan had read, but commented that it should have been given as a reminder right after they assumed, for it seemed already late by the time since election is almost near. Any comment, correction regarding this 97th regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Española held on December 9, 2024? Wala? Okay. Any yes, Kagoda. I move the minutes of the 97th regular session of 11th Sangguniang Bayan of Supreme Española held on December 9, 2024
at decision of Sangguniang Bayan Supremo Española para be adopted. Okay, Kasunod, once again, no objection. Alright. The 97th regular session of the Sangguniang Bayan of the 11th Sangguniang Bayan of Supreme Española held on December 9, 2024 is approved. Next, minutes. Printed special session of the 11th Sangguniang Bayan of Supreme Española held on December 11, 2024. Presenting to you the minutes of the 20th special session of the 11th Sangguniang Bayan of Supreme Española held on December 11, 2024, attended by all the members of the Sangguniang Bayan. The presiding officer called the session to order at 2 o'clock in the afternoon. The secretary called the roll after the prayer and the singing of the national anthem. With the attendance of all the Sangguniang Bayan members, the presiding officer declared the presence of a quorum to transact official business. For business for the day, upon recognition of the presiding officer, Councilor Arnold A. Gallant questioned the reason why they were having a special session. He contended that special session can be called by the municipal mayor or the majority of the members of the Sangguniang if the measure or measures to be tackled is or are for the interest of the public, and if there is a calamity, explain that the measure was not included among the reasons to conduct special session. It is not for public interest, but for personal interest. Councilor Gatungay Jr. asserted that the measure was not for personal interest, but for public, and the call for special session was valid and legit. Councilor Herman stressed to focus. Any comment, correction regarding this 20th special session of the 11th Sangguniang Bayan of Española held on December 11, 2024? Wala? Okay. Any mo ba? Yes, Jordan. Good morning po. I move the minutes of the 20th special session of the 11th Sangguniang Bayan of Supreme Española held on December 11, 2024 at the session hall of the Sangguniang Bayan, Supreme Española, Palawan be adopted. Okay, Kasunod, once again, no objection? Wala? Kanina? The 20th special session of the 11th Sangguniang Bayan of Española held on December 11, 2024 is hereby approved for the record. Recollect and question out. Somebody to seek the line. Wala? Okay. So, letter A. Letter C. First reading and referral of proposed issues and communication. Number 1. Communication from Mr. Sunny Q. Lee, owner of Reed Phoenix Capri Arena, requesting for endorsement to hold the following events. Letter A, the Cup Derby on January 5, 2025 to be held at Reed Phoenix Capri Arena at Sitio Nagbabalat, Barangay Pulot Shore, Supreme Española, Palawan. And letter B, 3 Cup Derby on January 11, 2025 to be held at Reed Phoenix Capri Arena at Sitio Nagbabalat, Barangay Pulot Shore, Supreme Española, Palawan. Okay, both A and B. Discussion of the Committee on Ways and Means. Referred to the Committee on Ways and Means. Number 2. Number 2, communication from Ms. Shara D. Mansul, ACAD Immersion Coordinator, and Ms. Rosemary P. Verdin, BL Immersion Coordinator, requesting to pass a resolution authorizing the Municipal Mayor of Rafael and Osorio as a signatory, a stakeholder representative in the Memorandum of Agreement or MOA between Pulot National High School and LGU Supreme Española for work immersion partnership. Okay, discussion of the Committee on Education. Referred to the Committee on Education. Number 3. Number 3, communication from Mr. Honorable Diosdado A. Dingson, Sangguniang Bayan member, requesting for inclusion of the amendment of the following
ordinances to update their provision to fit current needs. Letter A, 2011-89, the Rabies Prevention and Control Ordinance of 2011, and letter B, 2014-109, implementing Safe Motherhood Program sa Colonia Española, Palawan. Okay, dismissal both A and B. Refer to Committee on Rules. Refer to the Committee on Rules. Number 4. Number 4, forwarded resolution number 27, series of 2024 of Barangay Panitian requesting for endorsement and permit renewal this fiscal year 2025 for tribal cockfight or tampur every Saturday at Bangyas, Ambas area in Purok Pagkakaisa 1, Barangay Panitian, Colonia Española, Palawan, operated by Mr. Camilo Acor. Okay, dismissal refer to Committee on Resilience. Refer to the Committee on Ways and Means. Committee report. None. Calendar of business. Finished business from previous administration. None. From previous session. None. Business for the day. Second reading. None. Third and final reading. Number 1. Draft of appropriation ordinance number 2024-12, an ordinance authorizing the appropriation of the aggregate amount of 319,396,637 pesos as 2025 general performance annual budget covering the various expenditures of regular policies, rendering general public services, social services, economic services, and other services of the municipal government of Colonia Española, including that of the Municipal Economic Enterprise and Development Office, MIDO, amounting to 18,814,542 pesos. Case number 1, gagawin na reading. Sino ang pabor na sumasangayon dito sa issue na to? Makita sa inyo pala kamay. Sino ang pabor na aprubahan dito, third and final reading dito sa issue na to? Number 1, Ordinance number 2024-12. Pakita sa kanyo ka ng kamay. Bilang-bilang. 11. 11. 11. Sino hindi sumasangayon? Zero. May question ba? No? Okay. The appropriation ordinance number 2024-12 is approved for third and final reading. Number 2, the ordinance number 2024-304, an ordinance approving and ratifying the terms and conditions of loan agreement in time into by and between the municipal government of Colonia Española, represented by the municipal mayor, Abner Apaltis and Tesorio, and the Land Bank of the Philippines, LBP, represented by Mr. Roel H. Del Durano, for acquisition of lot as site for municipal terminal, public market, 98 million pesos, site development and construction of drainage and sewerage plant, 20 million pesos, and construction of municipal public market, 9 million pesos, where the total of
127 million pesos. So, sino ang pabor na aprobahan ito for third and final reading? Pakita sa inyo kanang kamay. Bilang? 7? Sino hindi pabor? 2, 4. So, carried. Draft ordinance number 2024-304 is approved for third and final reading. Unassigned business, ayos, kagawad. Mr. Presiding, I move to suspend the road po sana, Mr. Presiding, na urgent mission na po natin itong yung December 9 po sa first reading, yung item number 3, yung circular letter from Department of Budget and Management, Secretary Miss Amena F. Pangandaman, yung relative po ito sa ating PI para di na po magtagal. Anong mission na ba din? Okay? Okay. May drop to, may drop. Wala po. Kahit na lang. Dapat sa ganito, yun na handa na kagad ang drop. Pero kung kagustuhan naman ang lahat, okay. Ha? Yung number 3 ba yung sumunod? Kahit na lang. Ay, meron daw. Yun na, okay na. Anong number ito? Yung item number 3 po sa first reading ng minutes natin ng December 9. Last sa minutes po. Previous session po, ng December 9 na session, naka first reading. Anong number ito ngayon? Anong number? 295. Okay. Wala na silang dito. Wala, thank you po. I move the circular letter from Department of Budget and Management Secretary Ms. Amina F. Pangandaman relative to the grant of fiscal year 2024 Productivity Enhancement Bonus (PEI) be adopted. Okay, kasi program second read. No objection? Tuloy na. Solution number 2024-295 is approved for adoption. Mr. Presiding, itong item number 3 kasi nag-start na yung mga estudyante. Parang nahuli na yata tayo na kumuha sa kanila. Itong kailangan na nila ito. Yung on-job training ng mga estudyante natin. Number 2. Number 2 pala. Okay, anong question na ba din? Walang question, no problem? Okay. I move a resolution authorizing the municipal mayor or Arner A. Tesorio to enter into memorandum of agreement between Pulut National High School and the LGU Supremo Espanola for the work immersion partnership be approved. Okay, kasi no second read. No objection? Then, Resolution number 2024-296 is approved for adoption. PEI yun. SRI wala. Wala pa? Wala pa? Meron pa po. Ano pa? Yung dito naman po sa minutes ng December 2, Mr. Presiding, ano pa po yung nasama po ba ito doon, ma'am, yung sa request ng panitian na Pinta Casilon? Yung December 28 po? December 28 po na ano, kasi may request po yung body mamaya na kumbaga wala na lang session sa Lunes. Kaya i-move ko na lang po. kasi ano na tayo resist na. Opo. Kaya i-move ko na lang po sa isama ko na lang dito. Okay? Wala nga lang. Okay. Sige po, I move a communication from Mr. Sana Gurley, owner of Red Phoenix Carpet Arena, requesting a three-cut derby on December 28, 2024 to be held at Red Phoenix Carpet Arena at Sitio Tagbabalat, Barangay Purutsos, sa Purutsos Espanyol na Palawan be adopted. Okay, tapos yun no, second read. No objection?
Yun na. Ordinance number 24/296 is approved for order. Gagawa na Armay, pero kapag ipago. Tapusin na lang natin. Yun na lang din yan, Mr. Presiding. Pre, marami tayong mga measure na nakabinibin. Yung sa SRI daw, Mr. Presiding, para pwedeng aprobahan natin yun. Naka-ano ba ito? Naka-calendar ba? Ano nga lang natin, i-assign business na natin. Ipasok natin sa assign business para naman sa mga bonus ng ating mga ano po. Sakaling may maipon sila para pagbigyan din. Siguro kung pagbigyan niyo ito by 2025, sana ayusin na natin, no? Yung hindi talaga nakakakalendar, wala natin isingit pa, no? Kaya Pwede naman yun, Mr. Presiding. Kausap ka na ng lahat. Yan na nga, nababago yung ating internal rules, no? So siguro, kung pahintulutan ito ng body, by 2025 sana, baguhin naman natin. Huwag na tayo Bisa ka magkakagdag? Bisa? Mr. President, Kasi kagawad-gawad. hindi naman, actually tayo lahat gusto magkaroon ng bonus, ano? Pero hindi kasi siya naka-proceeding at wala po tayong nakitang circular o budget na talagang may award, maibigay sa atin. Siguro naman kung meron talaga, yung isa na yan, pwede naman natin mano yan. Pero hindi kasi siya naka-proceeding, Mr. Presiding. Tapos wala tayong siguradong budget. Hindi kagaya nitong FEI na ito, ay mayroong budget circular. So, siguro Mr. Presiding, para hindi siguro tayo matitiknikal dyan, siguro baka pwedeng i-ano muna natin yan. Kaya nga, kasi pag-personal na natin. Pero kung ano dyan, sa sunod siguro na regular session natin, i-calendar agad-agad yan, tapos i-orient natin. Oo, para hindi naman tayo matitiknikal, Mr. Presiding. Sa atin, ano na naman, para hindi naman maano yung kriminalidad ng sanggunian. Thank you po, Mr. Presiding. Mr. Presiding, dati pa naman natin itong ginagawa, kahit noon pa. Yung sa SRI natin, mayroon naman din talaga. Kaya nga, Mr. Presiding, niling natin, kung yun lang yun naman ang problema, na matagalan tayo dahil doon sa mga papers na yan, na dati naman din natin ginagawa, kung pwedeng gawin na lang din po natin. Kasi pinagbigyan na nga yung iba, tapos tayo ngayon hindi, para mas mabilis. May unassigned business naman po tayo na nakalagay dyan. So, ibig sabihin, hindi pa siya nakalendar. Pwede naman akong ipasok doon sa unassigned business. Mr. Presiding. Yes, sir. Thank you. Yung SRI kasi, parang executive order yan ni Presidente. Pag national ka, national agency, matik yun papasok sa ITM mo. Dito sa atin sa local government, kailangan natin i-adapt yung executive order na yun para ma-implement dito sa munisipyo na bibigyan yung ating mga regular employee. Kaya i-adapt natin. Siya kung wala man siguro sa tingin kong pondo, wala namang problema. Basta i-adapt natin yung executive order ng ating Pangulo na bigyan yung ating empleyado ng SRI. Kung wala, dito kasi sa national kasi, matik yun. Pupunta yun sa mga teacher, mga armed forces of the Philippines. Dito sa atin, i-adapt muna natin yun bago tayo magbibigay. Pero kung wala tayong backup na cash, sa tingin ko wala namang problema. Importante na adapt natin yung executive order pa yun ng ating Pangulo na bigyan yung ating mga empleyado. Okay, so yun. Siguro yung request na ikagawa ng mine, pagbigyan naman. No? Hindi lang kasi isang tao lang ito, maraming ating empleyado. Kagawad nyo itong kayo? Thank you po, Mr. Presiding. SRI is yearly po yan na ibibigay sa atin. So, alam ko, adapted na po natin yan bilang sa munisipyo. So, hindi naman po ito, hindi naman ito siguro mahirap para sa atin. If ever man na magkaroon tayo ng fund, let go. Kung wala naman po, sorry. Yun na naman po yun eh. Pero kung sa support lang po ng adapted na po ito ng mga bayan po natin. Let us know sila. Wini-wave ko na po yung ang comment, Mr. President. Okay na po ako. Okay naman.
Okay? Can we move? Sa Mr. Presiding, narinig ko naman na mayroon naman daw pagka nabuo yung mga pondo natin sa presiding. So, kaya nga sinabi ko na i-adapt na lang natin yun. Kung ano yung mana dyan. Ibig sabihin, mayroon pa palang pagkukunan. Yes, baka sakali. Baka sakali meron. Yun. Nagpapaka sakali din naman tayo. Kung wala din, wala naman problema yun, Mr. Presiding. So, yun lang. Can we move? I move to adopt the proposed ordinance mo, resolution. Solution. Yung po authorizing or granting SRI. Yan lang. Kita Sinova, seconded. The objection? Kailan? Resolution number 2024-297 is approved for adoption. Masaya Pilipino. Meron ba? Wala na. Ano sa business? None? Announcement reminder. Yes, kada. Good morning. Sir Presiding, baka pwede naman para medyo mahaba yung bakasyon namin natin mga kuwan. Kasi kami palis din kami sa katutagos pati sa munisipyo. Baka pwede sa ano muna tayo? Next mag-resist muna tayo ng magbakasyon muna, wala tayong season muna. Sa next Monday. Opo, para medyo mahaba yung marami pa mga aplikasyon yung mga ay Pasko naman para medyo mahaba yung bakasyon. Thank you, sir. So, anong pressure na ba din sa suggest? So, anong po ako dyan? Agree po ako, Mr. Presiding. Seconded po ako dyan. Ako rin po, Mr. Presiding. Pero Darwin, ano? Kaya po, ayaw na ikaw, Darwin. Siya na lang po. May tanong lang ako, Mr. Presiding, mamaya. Sige. Okay, so wala tayong session sa Monday. Tama-tama yun ako, magbakasyon din ako eh. Punta ako ng Dubai. Dubai. Okay? O meron ba? Announcement reminder? Yung ano lang, Mr. Presiding, yung sa special session natin, ano kayang doon, Mr. Presiding? Kasi ang tanda ko, Mr. Presiding, sa seminar natin, pagka special session po kasi, approve siya on the first, second, and third. Pero yung sa atin kasi parang nag-iba. Napubo mo ba na second reading, third, and final reading? Pag special session kasi, Mr. Presiding, automatic yun eh. Pagka intindi ko po ano, hindi ako nag-approve. Ako hindi ko iba. Kaya ibang version tayo. Kung medyo hindi kayo sa ngayon doon, i-limit ninyo. Kaya nga gusto ko linawin, Mr. Presiding. Para maintindihan natin dito. Gusto ko lang linawin na... I-reklamo niyo ako sa provincial board para harapin natin doon. Kung yan ang gusto ninyo. Lalo patagalin natin ito. Hindi, tanong lang naman yun, Mr. Presiding. Tapos na rin naman yun eh. Hanggat hindi tayo pinukpukan ng provincial board, pending tayo. Kasi mayroon tayong problema. Kaya nga, aral ito sa lahat. Nagmumove tayo, ayusin natin kung saan tayo dapat. Di basta move na lang tayo, okay na. Diba? Kasi pasensya kayo, kaya yun ang ating nakakayanan lang. Kung sabi nyo, hindi, mali yun, sa'yo, mali. Akin, hindi. Ang court ang magsabing mali. Hindi tayo. Diba? May panukala yung isang kagawad natin. Huwag natin sabihin mali yung panukala mo. Yun. Kaya nga, dito sa atin, alam niyo naging practice natin dito. Inaproban yung MUA na hindi pa nakikita yung kung ano ba yung napaloob sa MUA. Tulad na lang sa paliko. Wala pa, ako mismo wala akong hawak na MUA. Nagsulat na ako sa manager, naghingi ako ng MUA. Wala pa hanggang ngayon, hindi pa ako nabibigyan. Kasi yun, inaprobahan natin na walang MUA hawak. Pero anong ginagawa ng Sangguniang Bayan? Approve. Tanungin tayo ng tao ngayon, ano ba nangyari? Tulad ng paliko, ano ba ang pakinabang doon ng LGU gumastos ng 15 million?
na walang muha, hindi natin alam ano bang balik sa LGU. Diba? Kasi dapat yan, may balik din sana. Tulad ng City Nickel, sila ang gumastos doon sa linya, pero utay-utay, binabalik yun ng balik sa kanila. So sa atin dito, dapat gano'n din sana. Kaya lang hindi natin nakita yung muha. Ano bang napaloob doon sa muha na yun? Ha? Grant na lang ba yun? At tuwa naman ang paliko kung grant pa ng LGU yung 15 million. Samantalang tayo nga, siguro kung hindi tayo makabayad ng bill natin dito, putulan pa tayo nila. Diba? Naputulan na nga yung MDR natin eh. Ha? O, di dapat yun. Dapat ibinawas yung 15 million doon sa yung atraso ng MDR natin. So, naputulan siya. Anong gagawin natin doon? Diba? Tapos, noong December, pinapapirma ako ng promissory note. Bakit ako pipirma? Eh, kung hindi binayaran ni Mayor, pili akong kasuhan noon. Nangako ako. Hindi sana dapat gano'n. Diba? Yun sana, by 2025, kung may mga MUA tayo aprobahan, kumpletuhin natin kagad. At saka ang sanggunian sana, hanapin natin yung MUA. Diba? Hindi na lang basta kung anong sinabi ng kasama natin, approve na tayo. So tayo rin, bumabalik din po sa atin. Yun sana, no? Aral sa atin po ito. Kung maaari lang, pag mayroong ganyang pinapa-aproba na MUA, isa sa atin po magbusis din na kailangan natin ang MUA na mababasa rin po natin. Hindi yung katigan na lang natin yung mission, approve ka agad, na kahit wala pong MUA. Yun. So, okay na po, Mr. Presiding. Siguro, ulitin ko lang, wala tayong session next Monday. Walang special session. So, kung wala na, Mr. Presiding, I move to adjourn our regular session. Yes. Yung narinig ko po kanina, regular session lang. Yung special, hindi ko narinig na wala. Ang naiintindihan ko lang. Kasi special po yun eh na... Mag-special kayo, bahala na kayo. Ako utang kasi ako babakasyon na talaga ako. Yung iba siguro nito, gano'n din, bakasyon din. Kasi sakaling Mr. Presiding merong special at hindi tayo nakapag-special session, tanungin tayo ng pangbayan kung bakit. Maliban lang siguro kung may bagyo. Yun nga po. Yun siguro, ay talagang kailan. Pero kung yung mga mission lang dyan, ay maasan dyan ba yung January na siguro. Sabi nga ni Kagawad na, i-argent na lang sa January. Mr. Presiding, hindi natin alam no, ang panahon po. Hindi natin din masabi kung kailan tayo mag-special session. Kaya yung special session pwede po kogre doon. Doon lang siguro sa regular. Okay, isa sa inyo yan. Diba? Okay? Meron pa? Siguro kung may bagyo, ako siguro kahit na nag-live pa ako, mag-uwi na ako kasi kailangan talaga natin dito na ma-approvean yung mission para mag-release ng pera. Diba? Kung i-declare siya sa napasok tayo ng calamity. Pero kung yung mga ordinary measures lang, para gusto lang ma-approvean lang ng madalian, hindi na siguro. At saka unang-una yung kalinata na pinaride. Ano yun kapirahan? Ha? 127 million. Tapos, basta-bastahin na lang natin ang approval na wala nang tagang pinaride. Parang hindi siguro maganda. Kung resolusyon lang siguro, wala na tayong problema doon Ordinance po yun. Okay, meron pa? Siguro bago ako mag-seconded sa motion ni Kagawad Galan, advance Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. Seconded sa motion ni Kagawad Galan, ito at yung regular session. Okay, kasunod ba seconded motion? No. Kasunod ba seconded? No objection? Wala? Okay? Objection? Ayun na nga, special kanina, hindi na carry yung special. Okay?